Magandang araw mga kaibigan. Si Pura Luca Biga, ang tunay niyang pangalan ay si Amadeus Fernando Pahinti o Paginti o Pagente. Hindi ko alam kung ano talaga ang tunay na pronunciation. Ay kinasuhan ng Hijos de Nazarenos, isang religious organization dyan sa Quiapo na namamahala doon sa piyesta ng Nazareno tuwing February, yung mga Hijos diso. Kaya siya nakasuhan. Ang kaso niya ay Cybercrime Act tungkol doon sa blasphemy. Kasi ang kanyang ginawa, itong si Pura Luca Biga ay drug artist, hindi yung DRUG o kundi DRAG, drug artist. Yung bang halimbawa ay lalaki ka, susuot ka ng babae, magmi-make up kung ano-ano, pagkatapos yun, hindi yung kung ano ng mga pinagagawa mo na iba. Kung lalaki ka sa damit babae, kung babae ka naman damit ng yan ang drug artist. Yan, nag-perform siya doon sa isang comedy bar. Ang ginaya niyang costume ay yung Nazareno dyan sa Quiapo, yung Jesus Christ, yung Black Nazarene. Pagkatapos ang talagang maraming nagalit sa kanya dahil yung ama namin, yung The Lord's Prayer ay ginawa niyang rap. Hindi ko nga alam kung paano ang pagka-rap niya. Pero ito naman talagang The Lord's Prayer, sagrado na yan eh. Alam mo, doon sa Biblia, doon sa Matthew 6:9-13, yan ang inutos ng Diyos ito kay Christ na ituro kung paano ang Lord's Prayer, yung Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Kung tinatagalog yan, Ama namin. Ngayon, sa mga misa, sa tuwing may misa doon sa simbahan, kinakanta yan. Iba-iba rin ang version na naririnig ko, iba-iba. Yung Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, mga ganyan. Iba-iba, bawat lugar iba-iba. Maski yung Ama namin, Ama namin, sumalangit nawa, sambahin, kaya ganyan. Marami na akong mga bayan-bayan sa Pilipinas na nagsimba ako ay iba-iba naman talaga ang version. Pero yung hindi rap. Hindi rap. Yung talagang simple sa loob ng simbahan yan, yung mga doon. Maalala mo kung mahal na araw, may pabasa. Ayan, may pabasa. Yung 24 hours na kumakanta ng kumatanya, continuous. Nung mga 80s, 90s, sa Bataan, o kung saan man dyan sa Maynila, yung mga kumakanta sa pabasa ay mga teenager. Biro mo, ginawa rin nilang pop song. yung pabasa. Kasi yung pabasa, ang tono niyan nang si Judas ay nadapa, tatlong balbas ay nalagas. Ginawang pop. Medyo marami rin ang nagreklamo. Pero wala namang pero ngayon hindi na sila bihira na nga akong nakakarinig ng pabasa. Yan yung yan yung
kaso ni Loca Biga, yung kinainis, yung ginawa niyang rap yung ano, yung kanta. Alam mo naman yung Black rin dyan sa Quiapo. Ang piyesta niyan ay Pebrero, second week ng February. Ay, nako, napakaraming devotee yan. Devote. Sabi ng iba, devote. Mga nakapaa yan kung saan-saan nang gagaling. Abot ng milyon yan ang nagpo-procession. Kung minsan niya halos 24 hours, matagal bago ano yung procession niyan, magsimula doon sa grandstand sa Lunita. Iikot yan sa mga kalye-kalye sa Quiapo. Halos mga 18 hours bago makarating doon sa simbahan ng Quiapo. Marami ng mga devotee yan na disgrasya, na aksidente sa procession para lamang makalapit doon sa santo para magpunas ng tuwalya, ganyan. Kung marami na ako, at taon-taon may mga aksidente dahil doon sa procession na yun. Kasi kung minsan yung mga tao ay nagkakaroon ng yung stampede, yun. Minsan nga, anong taon yun na ayaw padaanin yung procession doon sa Jones Bridge dahil yung Jones Bridge ay i-repair, magigiba na. Ang sabi ng mga otoridad, baka dumaan doon ay mawasak yung bridge. Biro mo hinarangan ng truck, binuhat ng mga tao yung truck, gusto talaga doon idaan. Kahit na mawawasak nga dahil kung sa daming dumaan, di ang bigat-bigat, i-repair na nga yun dahil luma. Mabuti na lang din. Pero matagal ang kanilang diskusyon ng mga pulis, para ayaw maniwala ng mga yung mga yung mga namamahala dyan, yung hijos de Nazarenos nga. Yan. Ano ba talaga? Bakit doon? Pwede naman doon, sabi, pwede ka doon dumaan sa Quezon Bridge. Bakit dito mo pipipilit? So, eventually, naniwala na rin. Mawawasak talaga yon sa dami ng tao, ang bigat. May alam na ng mga engineer kung hanggang kailan, lang ang kapasidad na dumaan doon. Luma na nga yun. At i-repairin na, nakaschedule na nga yung repair. Yan yun, So, may mga nagsusulat doon, may mga magbigay ng opinion kung bakit tinipilit. Hindi ko lang sasabihin kung ano ang mga opinion ng iba kasi parang pangit pakinggan. Ayan. Kasi parang iniinsulto mo yung para sa mga Katolik na para mong iniinsulto yung kanilang faith, yung kanilang paniniwala. Diyos, yung santo ay halos Diyos na para sa kanila yon. Kahit na kahoy lang yon. Matagal na yung 16th century yan, galing sa Mexico, dinala dito, hindi naman black dati yan nung original, kundi brown siguro dahil kahoy. Throughout the years, naging black siya, so parang naging miraculous. Yan. At maraming, kung tatanungin mo ang deboto, nung magsimula daw ng deboto sila doon, gumanda ang kanilang buhay. Kaya talagang yan, walang makapag-question dyan. Pagkatapos, gagawan mo ng ganon, siyempre magalit. Iwan ko lang nakapagpiyansa naman si Loca Biga. Kasi ang mga LGBT community nagbigay naman ng tulong sa kanya, mahigit pang kalahating milyon ang na-contribute na donor, at maraming mga celebrity na kabilang sa LGBT community. Yun nga sila
pinagtatanggol nila. Art daw yon, art. Ang ginawa ni Loca Bida, art. Oo. Hanggang dito na lamang, mga kaibigan, at magandang araw sa inyong lahat.